Hello mga ka-legit lover gods, panibagong updates at breaking news po tayo ngayong araw sapagkat dalawang noontime show na kalaban po ng EAT ang nanganganib na matanggal sa ere, no, sa Free TV maging sa social media sa kaso na kanilang kinaharap ngayon. So sino nga ba ang tinutukoy na mga noontime show na ito? Ating pong pag-uusapan yan. But before that, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago nga tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw ng Martes, ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercad sa lagi pong nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much! At ngayong araw nga ng Martes, ay mainit-init pa ang balitang ito sapagkat ito'y binalita ng isang TV program na 12 hours ago ay meron na nga pong inilabas na ito po yung pinaka buod ng balita. Panoorin po natin. Kaya magandang gabi mula dito sa Quezon City. Hindi lang isa kundi dalawang personalidad ang kinasuhan ng mga social media practitioners ngayong araw sa Quezon City Prosecutor's Office. Kasong kriminal ang sinampa ng kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated o KSM-BPI laban sa TV host at comedian na si Vice Ganda at ang partner nitong si Ion Perez. Ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Mark Tolentino, paglabag sa cybercrime law ang isinampa laban sa dalawa. Tumanggi naman muna magbigay ng karagdagang detalye ang nagreklamong grupo kaugnay sa dahilan ng pagsasampa ng kaso. Sasagutin raw ang lahat ng tanong sa gaganaping press conference ng grupo sa Miyerkules, September 13. Kasong kriminal ang isinampa ng kapisanan ng Social Media Broadcaster ng Pilipinas Incorporated laban sa TV host comedian na si Vice Ganda at ang partner nitong si Ion Perez. So ito po ay may kinalaman doon po sa kanilang ginawa ng live, no, yung kanilang pagkain ng icing na talaga naman pinag-usapan ng lahat ng mga netizen at lahat ng mga nakapanood ng segment na ito. Ayon pa sa abogado ng grupo na si Attorney Mark Tolentino, paglabag sa cybercrime law ang isinampa laban sa dalawa. Kung matatandaan po ninyo, kung ang cybercrime law po ay ito po ay itinuturing na isang criminal case. Grabe, umabot na po sa ganitong case itong si Ion at si Vice Ganda, no? Talagang medyo lumalala na po ito pong kaso na kanilang kinaharap. Tumanggi naman na magbigay ng karagdagang detalye ang nagrereklamong grupo kaugnay sa dahilan ng pagsampa ng kaso. So, sasagutin umano ang lahat ng mga tanong na gaganapin sa press conference ng grupo sa Miyerkules, September 13. At samantala nitong weekend ay nagsalita rin, kung matatandaan po ninyo, ay nagbigay din po ng saloobin ito pong si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile patungkol nga kay dito po kay Vice Ganda. Ito'y matapos ang mga eksenang tinawag ni Enrile na salacious na kinasangkutan ng controversial ng TV host. Ang ibig sabihin po ng salacious is malisyoso ayon kay Sec Juan Ponce Enrile, Chief Presidential Legal Counsel. Ipinunto nga ni Enrile ang problema ng mga naglalalasing sa kapangyarihan at impluwensya na nagiging walang pakialam sa mga galaw at pakikitungo nito sa iba. Tinawag naman ni Enrile na bastos at komedyante ang komedyante. So dahil po dito, ay syempre hindi po pumayag si Vice Ganda na hindi sumagot, pero isa pa, sa mga noontime show na pinag-uusapan ngayon na maaari din po na pag ito po ay isulong na. Kasi kapag po nanalo o nagkaroon po ng resulta po yung anti-cybercrime law na isinampa dito kay Vice Ganda at Ion Perez, maaaring mabigyan sila muli ng sanction. Posible po na tanggalan sila ng permit para po mapanood sa lahat, maging sa social media, ipapatigil yan, kumbaga mawawalan sila ng permits na magpatuloy sa show. So yun po yung isa sa pinaka mabigat na pagsubok na pinagdadaanan ngayon ng It's Showtime. Kasabay nga nito ay naglabas na rin ng saloobin ang
ang attorney or legal counsel po ng TVJ patungkol po dito sa kanila pong isinampang kaso or sinasampa. Inaayos na po nilang ilan sa mga dokumento na kanilang ipe-present, no? Kasi panibagong case na naman po at lumapit na rin po sila sa anti-cybercrime law. So ibig sabihin, pwede rin sila na magdemanda at parang inilapit nila ito dahil umihingi sila ng payo kung ano pong klase ng case yung pwede nilang i-file kasi nga nakuha ng yung control ng Tape Incorporated, yung YouTube channel na umi-ere na ngayon 5.3 million subscribers ay according po dito po kay Attorney Abraham Garduque na siyang legal counsel ng Tape Incorporated na nakipag-ugnayan po sila sa Google, no? Which is siya po yung may-ari ng lahat ng social media platform like YouTube, Facebook, Instagram, ay hindi pala kasama Instagram. Ay kasama ang Instagram but not the Twitter kasi iba po ang may-ari ng Twitter. Na ngayon, ang kanilang logo ay X. Ang may-ari po nun si Elon Musk. Yan, siya po yung may-ari nun. Hindi po si Meta ang nagmamay-ari ng Twitter. So, yung tatlong social media platform na yun ay pagmamay-ari ng Google. According to Attorney Abraham Garduque, ay nakipag-ugnayan po sila sa Google para po ibigay ang control kung saan napalitan po nila ang pinatalsik nila yung dating admin na siya pong nag-ooperate at nakakaalam ng email ad at password nito. So, itong tinitignan po dito ni Attorney Enrique, no, de la Cruz ng Divina Law, tinitignan niya dito kung anong klase ng kaso ang pwede niyang i-file kasi inaayos na po nila yan. Kaya nga po itong si Tito Sen ay talagang napatakbo na, no, sa Marikina Regional Trial Court para po harapin yung another case na kanilang isasampa against Halosos or Tape Incorporated na dating producer ng Branded Eat Bulaga. So ito nga yung ilan sa mga updates po, no, pero ang pinakamasakit po dito is katulad po sa case ni Vice Ganda. Bakit kailangan pa pong dumating or humantong sa criminal case ito pong bagay na ito kung saan nagdudusa na po sila doon po sa kanila pong sanction. Ang pinakapangit lang kasi itong si Vice, dapat magpakumbaba na lang siya, 'di ba? Kung nangyari man 'yon, dapat mag-public apology siya at hingi niya yung hindi yung parang lahat na lang, kumbaga binabangga niya So ngayon, pati po ang gobyerno, kalaban niya na. Yun po yung ilan sa mga nagiging problema dito. Parinig siya ng parinig sa government, parinig siya ng parinig sa, hindi man niya directly na sinasabi ito sa MTRCB, pero syempre tayo mga nakakapanood, alam natin kung ano po yung pinagdadaanan niya ngayon na bagay na talagang masasabi nating may pinanggagalingan at pinaguhugutan. So all in all, kapag po nangyari na po yan at napasa kamay na po ng TVJ yung kanila pong victory. So, possible yan na talagang mapapasara tong dalawang noontime show na ito. Ang mangyayari niyan, talagang ang magiging kalaban na lang nito pong TVJ sa noontime, yung panibagong noontime na papasok. Meron po kasing balita sa news online po na habang nagbabasa tayo at nagre-research, sinabi po dito na nakikipag-usap na rin si Mr. Willie Revillame dahil gusto niya, sabi nga po ng title ng isang news online, that I'll be back soon. Ibig sabihin, meron po siyang plano na bumalik sa noontime. So, abangan po natin yan at ito po yung isa sa mga talagang magiging historical to kung tutuusin dahil napakaraming noontime show na maglalaban-laban sa lunchtime. Pero ang pinakamasaya, syempre, ang mga viewers. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.